Hello, good day guys and welcome to my channel. Ngayon ang pag-uusapan natin ay kung paano magsimula ng school supplies business. Ayan, bali yung po yung negosyo namin ngayon. So, nakapag-vlog ako noon, may mga tanong. So, bala kong sagutin ngayon dito sa vlog na ito. Ayan, may mga mga tanong na sagutin. Una, kung magkano ba yung puhunan para sa school supplies business. Tapos yung pangalawa, yung mga tips ko sa pagkuha ng pwesto. Ayan. Importante po yan. Tapos kung paano maghanap ng supplier. Ayan. Kung paano maghanap ng supplier. Tsaka yung mga, ano ba ang ilalagay mo sa stock mo. Sa yung school supplies business. Kung ano-ano. Yan. Bibigyan ka ng idea kung paano ka mag-iisip. Kung ang iyong i-display. Kung ano ang iyong i-stock. Okay? Tapos number 4, pag-usapan, sasabihin ko rin yung pagkuha ng business permit. Ayan, magbibigay ako sa idea kung paano kumuha ng business permit para sa inyong negosyo. Ayan. Okay, tapos babanggitin ko na rin, siguro, yung kung ano ba, magkano ba ang kita sa school supplies business. Yung syempre yung sa akin lang, sa yung magkano makita ko. Ayan. Okay, yon. Okay. Itong puhunan. Okay, magkano ba ang puhunan para sa isang school supplies business? Ayan. Kung ikaw ay meron ka ng sari-sari store, pwede ka nang umuhunan, tapos magdadagdag ka ng school supplies, 5,000 po pwede na. Ayan, meron po akong sample dito. Ayan, ng merong mga biling package na pwede ng na 5,000 package, meron ng mga school supplies, tapos yan ang example. Ayan, so pwede ka na magsimula sa halagang 5,000. Pero syempre, yung mga target mo niyan is yung yung mga nabusan lang ng notebook, kailangan ng pa-isa-isa, patingi-tingi, yung ganon. Pero, ayan, hindi yung pwede yung yung mga back to school, tapos bibili sa inyo ng marami yan, syempre, hindi, yung ganon. Mga tingi-tingi lang. Ilang tingi-tingi mga art paper, mga colored paper, mga ganon. Tapos, magkano nga ba ang sa tingin ko kailangan kapag nagsimula ka ng talagang school supplies ang kailangan mo itinda? I think mga 150,000. Siguro maglaan ka ng 150,000 para lang po yun sa mga stocks. Okay? Para lang po sa stocks yun. Dagdagan mo na lang para sa gagastos mo sa pwesto. Tapos maglalagay ka ng shelves. Siyempre kung meron ka rin na kunyari, syempre, mayroon kang school supplies, maglagyan mo ng Xerox machines, mga ganon, mga ibang kailangan. Wag mo, idagdag mo yon sa 150. Ayan. Tapos ngayon, tungkol naman sa pwesto. Ayan, tungkol sa pwesto. Saan ba maganda pwesto? Syempre, mas sa mata, kung physical store, kasi pwede ka na magtinda ng school supply sa online at saka physical store. Kung physical store ang gusto mo, syempre sa matao. Sa palengke, sa tapat ng school. Ayan. Tapos, ako kasi, nagtinda ako sa subdivision. So, mga mga kapitbahay. Yun ang aking, syempre, kailangan merong bibil sa'yo, kailangan magkakatabi. 'Di ba? Kung pwesto mo, kunyari subukid ka, hindi ka pwede kasi kung malalayo yung mga kapitbahay mo, hindi ka pwede magtinda ng school supplies. So, parang sari-sari store, hindi ka pwede. Ayan. Pero, kung kunyari ikaw magbebenta ka sa online, okay? Kung magbebenta ka online, siguraduhin mo na kukunin mong pwesto, online o kaya physical. Siguraduhin mo lang kukunin yung pwesto, ay bibigyan ka ng kunyari magrerenta ka, kailangan may titulo, hindi tutuloy, kailangan naka-registered yung lugar. Kasi one time nakaranas po kami, kahit ano pong negosyo po pwede to i-apply. Along the highway yung nakuha namin na pwesto, kaso extension lang siya ng isang bahay, so hindi siya magagawa ng kung yung address noon, hindi siya kasama sa mismong address ng may-ari. So, nangyari, umalis kami sa pwesto na yon. Kaya napaka-importante po ang kukunin yung pwesto ay may bigyan kayo ng kunyari, rent, kung nagre-rent kayo, ganon.
ng katunayan na na doon kayo nakapwesto. Basta bibigyan kayo ng mga papel na gano'n. Naka-registered siya. Ayan. Tapos, kunyari, nag-renta kayo. Kung kayo nag-renta, dapat, syempre, yung rent, ibig sabihin ng rent, negosyo rin yan yung parentahan. Dapat naka-registered yung nagkaparenta. Kung hindi siya nakapagpa-registered, kailangan meron siyang ibibigay sa inyo na affidavit of non-rent. Tapos pinapatira kayo sa kanyang sa kanyang space o kaya sa kanyang bahay, gano'n. 'Yon, may mga tanongin na lang kung ano yung klaseng form para po doon sa affidavit of no rent. So make sure lang, so sabi ko make sure na yung lugar nyo is registered yung makakapagbigay kayo ng address ng inyong pwesto. Kakailanganin nyo yun pag kumuha pa kayo ng mga permits. So, importante yung address. Okay? So, yun yung importante. So, kapag online ka, wala nang problema kahit na wala ka masyadong kahit bahay. Siyempre, online. Kailangan mo lang ng lugar o space para sa iyong binibenta. Okay, yun. And then, sunod is, paano ba maghahanap ng supplier? Okay. Siyempre, sa supplier sa Divisoria, sa Binondo, napakarami pong supplier. Okay, pwede rin po kayong maghanap sa kagaya ko, pwede kayong maghanap sa Facebook. Napakarami, i-search nyo lang yung school and office supplier, mga ganun, marami nang lalabas diyan. So, tapos meron akong mga sinesh, bibigay ko sa inyo yung sample diyan, pwede nyo silang kontakin. Wait. So, ayan, yung isa na yan, sa may number sila. Tapos, yung orange school and office supplies. Tapos, pag-join kayo sa school and office supplies, wholesaler. Merong mga groups po para mga ganyan. Pwede kayong mag-join dyan. Ayan. Tapos, para makapili kayo ng mga school supplier. Napakarami po. So, ayun. Tapos, ang sunod kong sasagutin ngayon is kung ano nga ba yung kung paano kayo mag-stock. Okay, kung paano kayo mag-stock, ibigyan ko ng idea. Kasi meron sa una kong vlog may nagtanong gano'n. Ano nga ba yung una kong lalagay? Siyempre, tuwing pasukan, siyempre, alam mo niyo na, tuwing pasukan, siyempre, ano ba yung mga pangunahing kailangan, yung mga notebook, papel, tapos, alam niyo yung, siyempre, may mga nag-aaral din kayo, yung talagang unang binibili. Okay? Pero, bukod doon, siyempre, kung school supplies yung business mo, school and office supplies, maraming pang iba, bukod sa mga pangunahing mga kailangan na lagi binibili. Paano malalaman yon? Ganito gagawin niyo. Nakaharap na kayo ng maraming supplier. So, tatanungin sila ng product list. Okay? Pag binigay sa inyo yung product list nila, so, doon kayo kukuha ng idea kung ano yung i-stock nyo sa inyong school supplies. Ayan. So, kagaya namin, syempre marami kami nabili noon, nasa palagay may kailangan. Tapos, bukod sa mga, syempre, nakuha namin yung mga product list, kumuha rin kami ng, kahit na basta meron kami stock. Kaya ng mga glugan, mga siyempre pambala doon, mga iba-ibang color, acrylic, mga ganung mga ibang dinagdag namin, kailangan meron din kami. 'Yon. Pang projects, siyempre mga puncher, mga ganun. Tapos, sasabihin ko na rin sa inyo dito, susunod ko na rin. Siyempre alam niyo na may idea na kayo kung ano yung mga nabenta nung pasukan, okay, nung unang pasukan, ang mga hinanap nung nakaraang school year ay may yung mga notebook na nakaraan is per grade, iba-ibang kulay. Kunyari, kinder, puro pink, gantong grade, school, puro green, tapos iba, puro violet. So, ganun yung pwede yung ihanda nung nakaraan. Tapos, marami din syempre pagpasukan, yung name tag na nabili yun, syempre kailangan yun yung name tag. Tapos isa pa, na wag kayong magpapawala, syempre bukod sa iyo pang mga kailangan, bag, or yung yung mga payo, yung mga ganyan yan eh. At saka yung ID clip, mga ganyan.
Tapos ay delays, pwede kayong magalagay nun. Tapos, huwag kayong magkawala yung food sa hack. So, maaga pa lang, okay, bago pa lang magpasukan, maaga pa lang 3 months bago magpasukan, kailangan nakabili na kayo ng mga school supplies talaga. Dapat naka-ready na yan kasi mas mura bumili kapag bakasyon. Hindi yun sa mismong araw ng pasukan. So, nagtataas po yung presyo. Kaya pag humingi kayo ng product list price sa mga suppliers, sigurado nag-iiba rin yan. So, minsan nag-aantay kami, kasi syempre, bago rin yung dating sa kanila yung presyo ng kuha nila, ganun yun. So, ayun, yung food stock, sasabihin sa inyo nung nakaraan, kahit sa online sa Lazada, ano yun, may bili nyo 45, samantalang nakuha namin, binibenta namin, ano lang, nakuha namin siya 18 pesos, tapos binibenta namin 25 pesos. So, yun, to pwede yung i-stock tuwing pasukan, ayan. Food stock, basahan, mga require yan, di ba? Pagka ano, kailangan nire-require ng mga teacher na magdala, okay? Tapos, tapos na yun. Tapos, okay, ngayon naman tungkol sa business permit. Okay, business permit. Kaya yung sinasabi ko kanina, importante yung address nyo. Yan yung kakailanganin nyo po yun sa, sa business permit. Yung tindahan nyo o kasaan man kayo, kung kunyari online kayo, yung bodega, warehouse nyo, yan, kailangan yan. Tapos, syempre, kailangan yung na business permit sa subdivision o kaya sa barangay. Syempre, kailangan yung ID, TIN number. Tapos, sa DTI, kailangan nyo pa-register yung inyong business name. So, anong nangyari sa amin ng nakaraan sa DTI, may nauna na sa pangalan na gusto namin i-register kasi hindi pwedeng pare-pareho yan. So, ang ginawa na lang, imbes na 2 words siya, ginawang 1 word. So, pwede nyo rin consider nyo na pwede kayong mag-ready ng 2 pangalan ng inyong i-register na business name. Tapos, yung sa BIR. BIR, yun po yung BIR para po yun sa tax. Okay, sa tax. Dati, kapag ka naman tindahan lang, hindi naman ganun kahigpit sa tax, pero ngayon mahigpit. Kung ang business nyo po ngayon online, kaya balak nyo magtinda sa Lazada, Shopee, o kahit na sa anong online na ano dyan, kailangan nyo na po magpa-register sa BIR, required na po. So, paano nyo magkaparehistro ka sa BIR? Siyempre, kapag nagparehistro ko na po sa BIR, kailangan mo na po magbayad ng tax. So, maraming klase yung tax. Kailangan nyo pong pag-aralan yung tax kasi hindi po yan basta-basta din. Kapag naka-register na sa BIR, meron na po tayong obligasyon na magbayad ng tax. Kapag hindi po tayo nakapagbayad ng tax, pwede po tayong magkaroon ng kaso. Okay? So, tapos, magpa-register. Madali lang pa-register. Kailangan mo meron kang may mga meron kang 4 na books of account na kailangan isusulat mo yung in and out mo. Kailangan, pag nagkamali ka doon sa mga yon, penalty. Penalty po. Hindi lang magtugma yung presyo, penalty. Magkamali ka ng gamit ng resibo, penalty. So, napakaraming penalty kapag hindi mo alam. So, ayan. Kung balak nyo magtinda, kasi kung sa amin sa subdivision namin, hindi naman bihira mag-tax mapping eh. Alam mo yung tax mapping, yun po yung galing sa gobyerno, tapos titingnan yung negosyo mo kung nakarehistro ba. Kung nakarehistro ka sa DTI, mga ganun, ibigyan ka ng kung deadline, kung dapat ganito. Kung hindi, kailangan isara mo yung tindahan mo, ganun yun. Tapos, kanya nakaregister ka sa BIR. Yung pala naman mali yung pagsusulat mo sa mga ledger, mali sa mga book accounts, mali yung sulat mo, mali yung, basta may marami kang mali, penalty. So, sa dami ng penalty, kung hindi mo alam, kada 1,000. So, mabibilit na ka magsara. So, ang payo ko, kung balak magsimula magnegosyo sa online at saka yung, kunyari ang pwesto mo ay sa mga highway, sa madali makita, madali ma-tax map po yan, madali puntahan ng mga nagka-tax map, siguraduhin mo, i-consider mo agad-agad na pag-aralan kung paano mag-file ng tax, okay?
Kapag di mo sa tax, marami mong klase ng tax. Merong 8% tax, merong non-VAT tax, meron ding BMBE. Okay? BMBE at 3% tapos pwede kang para BMB para hindi ka magbayad ng tax. Tapos kaso kailangan mo rin magsulat sa mga journal. PNB pwede ka sumali doon basta yung asset mo hindi lalagpas ng 3 million. Yung sa non-VAT tapos BMBE tsaka 8% basta hindi aabot ng 3 million ang iyong sales. Hindi. Yung 8% at tsaka yung non-VAT basta hindi aabot ng 3 million ang iyong sales, hindi ka magiging, pwede ka doon, hindi ka magiging VAT. Kasi pag 3 million na yung sales mo, pag 3 million na yung sales mo, magiging ano ka na, subject ka na for VAT. So, 12% ang kata sa'yo. Tapos, so, yun. Kapag naman BNBE, basta yung asset mo hindi lalagpas ng 3 million, kahit na malaki yung sales mo sa isang taon, walang problema yon. So, yung pagkailangan yung pag-aralan. So, kunyari wala kayong alam. Kagaya ko, wala talaga akong alam. Inaalam ko siya ngayon. Kailangan ko alamin. Ayan. Kailangan ko alamin kasi bala ko rin na magkaroon ng magkaroon ng online. So, required talaga bago ka magkaroon ng online shop is naka-register ka sa BIR. Okay? Kasi kung kung physical store lang, hindi ka man agad-agad matatax map eh. So, ayos lang na hindi ka naka-register sa BIR. So, inaaral ko din siya. Ang payo ko sa inyo, kung wala kayong alam din dyan, ang pwede nyo gawin is, merong online course, 5 days course, 2 weeks course, tapos, magabayad ka sa kanila sa online, and then, ang maganda ron, lifetime na titingnan mo yung nila, yung parang lifetime ka sa maka-access sa video training nila. Yung isa mong pwedeng choice. Tapos kaya pwedeng pangalawang choice mo mag-aral ka sa YouTube. Kaya paano kung wala ka namang time doon, nagsulat-sulat sa mga ledger ganyan. Sa mga ledger, kunyari busy ka rin. Gusto mo lang magkaroon ng business, tapos iba naman yung pagtitindahin mo doon. Meron kang sariling kagaya kung nagtatrabaho ka. So, kailangan mong mag-hire ng bookkeeper at saka accountant para maano yun. Kasi, kung nakatayo na yung negosyo mo kahit na tapos sa tax map ka, paano gagawin natin yan? Close, o iaayusin mo yung taxation mo. Ganyan lang pipilian mo. So, bago ka ngayon, once sa negosyo, mas maganda na i-consider mo to na magkaroon ka mag-invest sa sarili mo. Kasi, kunyari, ako may-ari din, dapat meron tayo kahit na papaanong alam sa taxation. Yun. So, yun po yung advice ko po sa inyo. Kasi, kunyari ngayon, nagtatrabaho ka, kumikita ka, minsan sa ating kagaya natin, nag-iipon tayo ng pera, balo ako magnegosyo na lang. Tapos, pagpasok mo ng negosyo, akala mo, bibili ka lang sa ibenta mo, yun na. Yung pala naman ay meron pang tinatawag na taxation. So, yung paghandaan nyo po yun. Ayan. Tapos, ang susunod kong sasabihin sa inyo is, kumikita ba? Kamusta kita sa hindi ko pala na nabanggit kanina. Kamusta ang kita sa aking business? Kasi actually, wala pang 1 year siya. So, masasabi ko, kasi yung pwesto po namin is nasa loob lang ng subdivision. So, ang mga kapitbahay ko lang, kasi sa subdivision, hindi lang naman ako rin natitinda ng school supply. So, para lang ako may sari-sari store. Okay, may sari-sari store. Parang ganun lang din. Tapos, siyempre, hindi lang ako nagbebenta niyan. So, I can say na meron pa kami may extra income lang. Extra income, ganun lang. Pero hindi namin pa pwedeng iasa yung panggastos, pambayad ng bills. Ngayon, hindi. So, syempre, ayun, pwede kang gumawa ng paraan. Next, bagong bukas na lang yan. Na madagdagan yung sa susunod siguro, para maging bread and butter mo yung business, ganon. Ayan. Idadagdag ko na rin, kapag kasi ang kita mo, yung gross mo,
tungkol sa sa BIR. Yung gross mo is 250,000 or less taon-taon, annually, wala ka talagang VAT. Wala kang ang VAT, kaso yung nga lang yung yung pagka-file ng mga accountant's book, ngayon ganyan, magsusulat-sulat. Yun yung yun yung mga trabaho, dagdag trabaho. Yun. So, yun ang kailangan natin i-consider. Ayan, sana guys, nagustuhan nyo itong binahagi ko ngayon. Ibinahagi ko sa inyo ngayon. Ayan. Sana po wag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you so much and hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye.